I never said that. I said I'm declaring war. So war is what? Always there are collateral damage because you cannot control the trajectory of bullets. At least I kill to protect people. And if you really destroy my country, I will kill you. Meron akong death squad. Pero hindi yung mga pulis. I-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing. Nangin makasaysayan para sa bugos nga Pilipinas ang Marso 11, 2025 matapos nga ginaresto si Anay Presidente Rodrigo Duterte. Si Duterte ang pinakauna nga leader sa Asia nga ginaresto paagi sa mandato sang international nga korte. Gilayon nga ginserbe sang Philippine National Police ang warrant of arrest nga gin-issue sang International Criminal Court o kon ICC kay Duterte sakto nga pag-abot niya gid sa Ninoy Aquino International Airport, Halin, Hong Kong. Inimay ka ang tanan sa kaso nga crimes against humanity tungod sa iya kampanya kontra droga. Sandig sa datos sa mga human rights group, ginapatihan nga naglabot sa masobra 30,000 ang ginaaligar nga biktima sang extrajudicial killings nga natabo humalin sang siya nagpungko bilang alkalde sang Davao City tubtob sa iya termino bilang presidente. Madamo ang nagpabutsyag sang kasadyahan kag ginhawa sa pagkaaresto kay Duterte. Apang madamo man sa iya mga taga-suporta ang padayon nga nagapanawagan nga siya papulion na diri sa aton pungsod kag diri imbestigaran. Subong aton pamangkuton ang mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo sang ila reaksyon na hanungod sa pag-aresto kag pag-imbestigar sang ICC kay Duterte. Aton man lang tawon ng ila opinyon sa nangin sitwasyon sang pungsod sa idalom sang administrasyong Duterte. Ako si Timothy James Sampang. Kag ako si Saibal Rio Jane Hembra. Updan ninyo kami kagibaloon ang mga tingog Gikan sa Dalanon. March 11 po, gin-aresto si Anay Presidente Rodrigo Duterte sa ICC. Kung sa diin, siya subong sa Netherlands, kag gina-imbestigaran. So, pabor kabala sa pag-aresto nga ini, kag ano ang imong opinion nga sa ICC gindala si Duterte, kag wala siya gin-imbestigaran diri sa sulod sang puso. For me, in a way, pabor man ko because Rodrigo Duterte faced extrajudicial killing, especially for those people nga innocent man. Some people did not undergo due process, and I think it's better nga Duterte was sent to Netherlands in order nga ma-face yaman ang consequence ng ginimo ya. Because here in the Philippines, I believe hindi siya investigate mayo because here in the Philippines sometimes rich people has more power than the law. So I think in ICC, people are wise enough to punish ang kung ano man ang true yung kasalanan. Una ko yung Syria gusto ko yata niya diri lang yan nun sa Pilipinas City. Huwag man tato yung kabalo ko nanong imo eto sa Nigerland niya ti gin palikaw-likaw na diri siya sirang may kaso dapat kung ako hindi ko yung pasugot pabor mas maayo na nga dito sa nang ipang pungsod man ng kwan ma-aresto kay kundre di damo sang mga nang kwan sanot. Tani diri kay diri siya nadakpan mo, tani diri siya gin arrest, diri tani siya gin interview or diri sa what something maka sa iya. Kaya nga dito kay siya bigin dala. Natin si galing ti wala ti mahimo kay ila na nga gusto nga dito. Hindi. Balad mo may ara mata Supreme Court sa Pilipinas mo dapat diri na siya gin dapat hindi sa pwede madala to sa kay may-ari man tadi mo may local tadi sa Pilipinas nga Supreme Court mo. Hindi kita pwede.
Sunod sa Korte Suprema, legal ang pagpakigbahin sang gobyerno sang Pilipinas sa International Criminal Court. Lakip ini sa isa ka ruling nila sang March 16, 2021 na hanungod sa pag-withdraw sang anay administrasyon ni Presidente Duterte sa ICC. Just lang dapat dakpon siya kag malabat sang mga piki nga drugs on war. Mga napatay hindi lang sa inosente nga mga tawo, ilabay na gid sa mga red tagging damo ang mga napatay nga bangod sang inostisya. Way mag-agi sa due process, patay lang, dakop. So siya man mismo naghalin nga ginorderan niya ang kapulisan nga ang tanan, biskin nagapadalagan pa siya, nagahambal siya nga thousands of drug addict pamatyon niya. Ang reaksyon naman siyempre nalipay kami nga mabuhinan, madakop ang may utang nga dugo sa pumuluyo. Amo nang nambal ko, hindi lang siya damo. Primero ini nga halintang nga tikang nga dapat tuturon kang gobyerno kang pumuluyo nga sokton ang mga kurap na opisyal kang gobyerno sa pungsod Pilipinas. Kato naman po kita sa kabulino sa idalong ni Duterte. So, kamusta that time po? Na-feel man na safe ikaw? Oo, yes. Feel na gid nga safety kay wala. Well, kalakat ka bala nga mataway, nga may kata ginakulbaan, nga may masugata ka nga hindi amo. Simple tawag nga, kung baga, doon naglinong bala. Kami sir, diri wala ang siyempre sa mga kabataan bala sir. Pero kung ano daw natahap-tahap gawa ang mga kabataan kung sa simpo ni Duterte, tinatahap gid magano magi sa mga droga, mga muna. Bilang isa ka Iloy, ano ang mahambal mo? Ano ang napagsagan mo sa idalong ni Duterte? May mga kabataan na napatay dahil gamit daw droga. Kalaway, ma'am, kay siyempre, ang may kabataan akong alaki. Amo na mga patok-patuan ka balakis nga bata mo nga wala ga interest sa droga. Gulpi lang masalaan kaya karon. Masalaan kaya nga ga-intra bata mo. Mapatay lang niya gulpi sa imo. Sa imo yan mapatay lang bata mo. Hindi ko yan namian. Hindi ko yan gusto nga mo na kay kabataan ko yan puro laki. Tapos naluoy ako sa mga sa tiroon ka lang gulpi. Hindi ko na gusto. Nagasugo lang sila sang mapatay isang tao nga wala man siyang isa to wala. Kang nakita ko man kisa nga daw hindi ko yung conforme. Dapat ibutang nila sa sa saktuan. Sa panahon ni Duterte, kami nga mga organizer, halong gid kami katama kay may mga warrant list arrest siya. Yan pasapang anti-terror law. Pwede ka dakpon anytime. Miskin wala ka sala, basta dakpon ka lang, sabton mo lang. So makita mo baskin sa part namon sa labor sector, damo kami nga mga organizer ang napatay. Ang organizer naman sa Cavite, si Dennis Sigera, galikture pa damo ni Guaya. Galikture na siya pagwa na sa pertahan, dinabayan ng kang riding and tandem tiniro patay. So damo nga mga labor leaders, organizer estudyante nagkalamatay. Ara ang kahadlok bangod sa mga red tagging. Ang red tagging nag-umpisa sa kay Duterte. Magsinggit ka lang sa karsada sa kinamatarong mo, komunista ka na. Sa totoo lang, sir, sa una, isaw ka-adik. Pagpungko ni Duterte, nagbago ko. Asa subong nagbago ko. Kung sa una akong pinakasabad, subong ako nagpanaway. Namin magaga nagbago. Galing kay subong nabalik na ng droga.
Mga man na, sabad naman. I know some people nga nag-undergo tukang, and I think that's another way nga okay man kay Duterte because that people nga small people lang gin-educate man sila, but then there are other people gid nga ginpamataya in nga wala reason. Do okay man, daw na dula-dula ang mga nang krimen nga iba mga drug na iba nga kwan, iba nga klatabo sa diri sa aton nga pungsod. Bangod sa natabo nga patay ng mga pag-aresto, ano ang imo naman hambal o kung panawagan pagid sa gobyerno sa subong bangod sa natabo kay Duterte, like may ara ka gusto ihambal ang natabo kay Duterte, first step para sugpuon ang korupsyon, ang kriminalidad sa gobyerno. Ang amon panawagan, pasabton, sukton ang Duterte kag Marcos nga remen sa natabo nga korupsyon sa sulod sang gobyerno. Away ini ang natabo nga ni kay Duterte kag away ini sang dinastiya. Kung magdaog sila na may hilway, mataas ang sweldo kamumagon, mapanubo ang inflation, mapanubo ang tuition, tanan, mauntat ang mandatory ROTC. Ako naman napanawagan nga tani palinungon niya kagaya ni Duterte, tani sundon niya man kung ano ang sanginang una kay subong nagadata na ang hindi mamayo bala, may ginalugos, may ginapatay, may amon abala. Tani ng tapnaon naman ang hindi mayo nga influensya sa gobyerno. Ibalik na sa Pilipinas si Rodrigo Roa Duterte kag diri sa Kasuon, di nga dira sa ibang lugar. Actually, tani i-address man ni Marcos ang since today ang drugs is talamak na maliwat, but hindi siya na magilog kay Duterte nga nag-undergo ang iban sa extrajudicial killings, but let's follow a process wherein wala sang mapatay nga innocent and tanan maka-undergo due process. Sa anong katuig nga kampanya kontra droga sang administrasyong Duterte, kamay na bakal kag syutukil ang iyan ang insandigan sang hustisya. Sa subong, siya liwat mag-aatubang sa korte, hindi bilang isa ka hukom, kundi bilang isa ka akusado para sa crimes against humanity. Ako si Saibel Rio Jane Hembra. Kag ako si Timothy James Sampang. Kag inyo nabatian ang mga tingog gikan sa Dalanon.